So what's up mga kumag, I'm back ang yung online judge. Walang iba kundi Judge Jenan. Okay guys, balik tayo sa Maliptana 3. So pabalik-balik tayo sa mga palipat-lipat tayo ng event ng Motus, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, marami akong nakaligtaan na battles dito. At ito, nakakita ako, no? Killan vs Atoms. Tayo na, anong klaseng battle kaya to? Style Clash, no? Kung titignan nyo on paper, Style Clash. Kasi si Killan, alam nyo naman, no? Forte niya yung jokes, diba? Pagpapatawa, comedy. Si Atoms naman, may pagka-technical, may mga wordplay, diba? Gumagamit siya na ganun, eh. Pero si Killan, kaya rin sumabay sa ganun, no? Kaya rin niya mag-wordplay, kaya rin niyang bumara, and si Atoms, kaya rin niya magpatawa. So, at some point, pares ng estilo, pero at some point din, style clash, no? So, tignan natin. So, bakit ito yung napili ko? Na classic to, men. Classic battle to para sa akin. On paper, So, sana classic din yung mapakita nilang battle. So, yun. Killan vs Atoms. Game. Game. Lalaitin sarili niyang bungal. Yan yung strategy nito para humakot ng crowd. Yan tuloy sa pedestal. Tung si Pustiso di na umabot ng crown. Oo, tinalo mo si Nego G na tumalo sa akin. Nasa 1 minutes ka ako wala. Joker, sabihin mo na mga angle na mga gusto mo sabihin. Wala akong paki doon, basta ako kompleto yung ngipin. Sagbangan na, Motus Gang! Baog pala to si Men. Sama talaga ng ugaling ni Vicente. Hindi nagtimpi. Ang saklap no? Magaling ka lang bumuo ng simili pero semilya hindi. Oo, umatras yung bayag sa round 3. Sa quarters at napilitan mag-quit sa tindi ng sakit. Siya'y nabaliktad nung pagiging baog ni Uncle Killan na leak. O bakit straight ka ba talaga? Pues nakakalito. Pagkalalaki niya, nakakaduda. Sabihan ba naman tayong titi daw ni Beast? Baliko. Tangin na bakla ang puta. Tapos di ba ganito ka lumangoy? Talaga boy? Congrats Killan. Mas abnormal ka pa pala kay Happy. Patagal ng patagal si Totoy cringy na tupar. Yung mga thoughts ng mga joke mo'y detail na sugal ako minsan lang mag-joke. Pero alam nila yung joke ko'y international. Oh, walang Netflix. O Janet, nung kalayaan, iba kasama nito Ano, Killan de? Oo, Killan de. Umuulan pa nun, sabi niya, ibubuk niya. Kita ko sa taxi, sumunod ka. Aminin mo ng mga gabi na yun, saan kayo dumiretso ni Luxuria? Gago. Wala ka na ngang magandang pinakita, huling laban mo, pati ba naman sa kulit ng trip mo no? Mga macho. Pakagago. Nalabat per sight ba naman sa huling laban niya sa nakasando? Nung pandemic, she's crazy. Siya'y nakitang komedyan, dominante nung nagtanghal ng palabas, nag-ala Jim Carrey. Oo, mabisang komedyante when he's using the mask. Kaso nag-iba na yung era. Magnanakaw na ng linya. Ano yun? Iba kumasa, ikaw bumaril. Magnanakaw na nakamas ka no palabas mo doon. La Casa de Papel. Tapos sasabihin mo, wala ka pang sulat at may natitira ka na lang na 5 days. Sa pagkakalam ko, yung La Casa de Papel is Money Heist. Feeling ko, sa pagkakaalam ko, Money Heist ata yun. Yung La Casa de Papel. Okay. So, yun. So, ayun, bago natin ituloy, since na-post na natin, so, yun, sabi ko sa inyo kanina, before tayo mag-start, si Atoms, kaya rin niya mag-jokes, kaya rin niyang bumara, at pinakita niya yun sa atin at the same time. Diba? So, diba, ganun ka, well-rounded din si Atoms pagdating sa writtens, So, I think, ano na lang talaga to, effectivity, tsaka preference na lang talaga ng manonood. So far, maganda yung pinapakita ni Atoms at effective yun. Kaso nag-iba na yung era. Magnanakaw na ng linya. Ano yun? Iba kumasa, ikaw bumaril. Magnanakaw na nakamas ka no palabas mo doon. La Casa de Papel. Tapos sasabihin mo, wala ka pang sulat at may natitira ka na lang na 5 days. Killan, welcome to my place. From Money Heist, naging professor kay X-Men. Mali ka ng kinalaban mo sa mind games. Tapos sasabihin mo, champion to.
Kung ikaw yung bully na champ, malamang alaga ka nung Paulo. Champagne, papi mo mukha mo. Ako pag nag-inaso Kendrick Lamar, kitang pang top dog yung barko. Oo, kasi di ba? Kitang pang top dog yung barko kasi di ba ninakawan mo si Good Kid? Damn! Really? Malas mo di ako si Good Kid pero ipapakita ko sa'yo ngayon kung ganong maging Mad City. O gamit kaya pang bar sa aking binalangkas. Mga magnanakaw ang puta, they na like us. Kasi di lang to basta first person shooter. Tumba pa yan. Damay rin yung ghostwriter mong bestie sa written. Di nyo ako mababaliktad sa sulatan. Di naman porket sinabing Kendrick e Drake Ken. Okay, so that's his round 1. Mahirap i-judge yung round 1 ni Nikilan ay ni Atoms kasi pawala-wala yung yung effectivity, no? Kumbaga first 4 lines or first 8 lines effective, tapos mawala. Effective ulit, mawala, effective ulit. So ganun yung napansin ko sa round 1 ni Atoms. Pero yun guys, gaya nga ng sabi ko sa inyo, bago tayo mag-start, kaya ni Atoms magpatawa, gumawa ng mga wordplay, bumara, pumunchline, kaya niya yun. Yun, napatunayan naman ni Atom sa inyo yun, no? Pinakita niya yung pagiging well-rounded niya. Ang kaso nga lang, ang pinaka nakita ko lang dito is maraming blanco, no? Hindi consistent, kumbaga. Malakas yung first 8 lines, mawala yung lakas sa isang setup, lalakas ulit, mawala, ganon. So, ganun ko nakita, ganun ko napanood yung round 1 ni Atoms. Yun. So, Kilan, pakinggan natin. Magnanakaw daw ako, ha? Sinubukan ko lang yung nakawan yung magnanakaw. Gago. Kaya huwag ka masyado natimang. Tsaka alam yun ni Good Kid na hindi yun nakaw. Hiram. Gago. Ayun to. Mga angle sa akin, in-angle rin dati. Ay, neto kadiri. Bawag daw ako. Okay lang yun. At least, meron titi. Gago. Yo! Eto ay labanan! Ng 2 hanggang quarters lang sa pedestal. Para lang inyong malaman. After pagkatalo, nag-chat ako kay Kuya Sight. Bigyan mo mabigat na kalaban. Utang ina mo, mabigat nga kalaban. Pangalan mo palang sablay na. Halatang aning kumag to. Di ba yung Atoms maliliit lang? Ba't ang laking bulas mo? Balagbag ka, Brad. Pag inangat nyo, damit nyanta mo, bakat yung kabag. 2 hakbang pa lang yung pawis, tagaktak agad, hinihingal agad kapag nabanat. Tignan mo pa lang yung kutis, halatang balat ang alat. Sa laki mong yan, di tatalabisnap ni Thanos, palakpak dapat. Wala na. Ayan, nakuha ka agad ni Kilan yung momentum, at para sa akin sa ganitong estilo, sobrang epektibo niya at unti-unti niya nang nakakain yung buong round 1 ni Atom. So, yun, di pa tapos to, kakapisa pa lang ni Kilan dito. Let's go. Tingnan natin kung gaano kalayo yung mararating ng round 1 niya. Sasabihin ko susunod, alam ko di mo na matatanggi pa. Ganito yung tsura na pupunta na birthday at di inimbita. Pinagsasama niya yung tira-tira sa isang Tupperware, kinangina. Tas yung motto niya, maraming nagugutuman na iba. Tangina mo, gusto mo ikaw lang busog? Pagdating ko dito, lumapit sa akin yung mukha ni Gago, talamak. Gutom na daw kasi siya, tulungan ko daw sa pagkain, maghanap. Sabi niya, Kilan, anong ulam? Sabi ko, pork lip. Puta, mukhang masarap. Tangina mo, laki pork lip, Gago. Buti wala sa lasaper. Alam niyo, sabi niya kay Casper, etong taga-paliparan, nakadipet. Hindi ko alam kung kung hindi nakuha ng, pero yung pork lip hindi yung ulam, Gago. Yung
yung ano yun, vehicle yun, no? Para ginagamit yun sa pag-angat ng mga gamit na may bigat, no? Yung basta ano siya, vehicle or equipment siya, no? Para i-transfer or ibuhatin yung ano, yung mga paleta, ginagamit yung mga paleta doon eh. So, yun yung forklift. Puta, hindi naman ulam yun. Gago. Masarap. Tangina mo, laki mo. No? Sabi ko, po na daw kasi siya, tulungan ko daw sa pagkain, maghanap. Sabi niya, Kilan, anong ulam? Sabi ko, forklift. Puta mo kang masarap. Forklift daw, gago. Buti wala sa lasaper. Alam niyo, sabi niya kay Casper, etong tagapaliparan, nakadepende sa paghilik. Helicopter. Yung linya mo, palubog. Kasi masyadong common, noy? Ano yun? Ano yung wordplay na pilit, tapos gusto mo hangaan? Kailangan pang i-replay yung wordplay bago ma-insulto ka laban? Gusto nyo gayahin ko ito mag-wordplay? Wasak talaga yung karir. Pero wala nang paandar. Subukan natin. Magta-tricycle. Wow! Subukan! Try. Paandar! Try! Si... Vroom! Ganyan magpagulong gamit 3 rounds. Ano, nice battle? Pero hindi mo makuha yung message, edit tricycle. O nanghina ano nakakaan pero ibig sabihin nanghina ano atas tangin mo. Yo! Gago. O nanghina ano nakakaan pero di ibig sabihin di yung akalain. Tapos pag malakas pinapakita ko, bigla mo akong totropahin. I-mention pa ako na top 5 ko to si Kilan eh. Abalo ko nga akin, di mo ko kayang paikutin. Bilog na yung tiyan mo, wag mo na akong bobolahin. Anong gusto mo? Malakas ako lagi? Yung papugay akuin? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Malakas ako lagi? Papugay akuin? Paano ko sabihin ko sinadya ko manalo si Vicente kasi namimili ako ng tatalunin? Gago. Kasi walang taka sa tong kampon. Tandaan mo, di yan nakikita sa baba ng pagkadapa, kundi sa taas ng pagbangon. Nabasa ko lang yun. Round 1, binaboy ka na. Wala pa rin kadala-dala kahit anong gawin, tanga-tanga to. Kaya di mo ako madadala kahit magdadala ka sa dala-dala ko. Kaya kapag ikaw nakasilat, swerte mo. Kasi nakalaban mo ako. Tataas ang views. Di na nakapagtatakan ako kasi kahit gaano ka pa kabigat, ako magdadala sa'yo. Woo! Tangina, 'di ba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. Ganon kalakas yung yung dalawang MC na to. At yun, sabi ko nga sa inyo kanina, own preference and effectivity na lang talaga ng performance. Kasi ulitin ko lang yung sinabi ko, at some point parehas sila ng estilo, no? Or sabihin natin, kaya nilang gawin yung ginagawa ng bawat isa. Si Kilan, kaya niyang pumunto, kaya niyang mag-wordplay, kita nyo naman kanina, kaya niyang bumara, no? And si Atoms naman, kaya naman niya mag-joke, 'di ba? Kaya niya magpatawa, which is hindi naman yun yung pinaka-forte nila, no? Si Kilan, comedy talaga yan. Si Atoms, mga technicalities, wordplays, mga ganun yung estilo, pero kaya nilang sumabay sa estilo ng bawat isa, 'di ba? So, yun, sa preference ko, I think Kilan got this one, no? Sa score na 9-8, dikit lang. Pero sabi ko nga, own preference at effectivity na lang talaga yung titignan ko or yung tinignan ko sa palitan. And gaya ng sinabi ko sa inyo sa round 1 ni Atoms, pawala-wala yung effectivity nyo, no? Mas kumbaga effective yung part na to, mawala, tas effective, tas mawala ulit, mawala, tas effective ulit. So ganun ganun yung performance ni Atoms dito. Hindi consistent yung effectivity. Unlike kay Kilan na start pa lang ng round 1, nakapag-set na kagad siya ng standard, ng tone. Ayun, sinundan na lang niya ng sinundan at yun, consistent from start to finish. So, Kilan ako dito, 9-8, round 2. Puro sabi ni ganto, sabi ni ganyan, kala mo malakas.
Sabi sa Vicente nga, di ka nakalampas. Pangalan ng liga nila, Alambring Tulay. Anong gamit nyo ba? Copper na wire? Hindi yan natalo. Kaya nga siya nag-champion dun kasi yung lines niya, electrical masyado. Tangin na yung asim mo, literal. Amoy mo namimisikal. Kahit taga-suka tong kalaban, malabong makuha yung binigar. Huwag na kayo makisawsaw. Baka sabihin kasing mabango na yung pangalan kasi nasa flip top na, yung big fish ng tabing lawa. Ano yan, isang karangalan? Kahit itago mo yung baho mo, alam na namin yung kaliskis mo, di na mawawala yung lan sa pangalan. Ang ina nito, puro komedyante, puro pagpapatawa lang yung dalay lagi sa crowd. Pwes hayaan nyo, chap-chapin ko katawan nito ng mag-alabagi the clown. Okay. Tapos, pau-armamento, di na uuwing one piece to pare kasi yung damage ko grabe. Armamento, dun pa lang alam ko na kung ba't nagiging solid yung punches mo, Haki. Kaya pala, nung debut battle mo sa Motos, tinalo ka ng Bicolano, si Ralphson. Alam mo, delicate na Brad. Ako debut battle ko sa Motos, pedestal na, tapos main event agad. Kasi uniform kasi masyado yung style mo. Yung binigay na Apollo, namantsahan, ni hindi na sumasali. Ikaw binigyan ka na ng slack, nagsushort ka pa rin, halatang pang elementary kaki. Tapos, elementary kaki, okay. Pues magkaiba tayo ng kable. Lahat to konektado, kilan, lalo tinapat sa UIT. Tapos sasabihin mo ako mas maraming tropa dito, yan ka na naman. Kasi ikaw, iba trip na ito pag pumupunta sa venue, dun siya sa sulok nakapwesto. Pag di nyo nahagilap, maaninag sa labas siya tamang sesto. Gusto mo jumaming? Gusto mo jumaming? Kaso tablado ka na, malabong maging tablado tanga. Ngayon nasa 80 back na si Tom, masahan mo palagi may panalo ka sa. Kasi pag shotgun ko tulog, sa amats lumuhod, dito sa ingay naging silencer nung may gandyang pumutok. Kasi di ba lahat ng nakakalaban mo sinasabihan mo nagmamariwana? Hay ito si pare, ang dominante puro drugs binabanggit na parang album ni Shanti. Pwes anong balita, mahina. Kahit pausukan pa tong manok nyo, inismoke ko lang tong rapper ng Raw pagkatapos ni Ato Marolyo. Ganun mag-wordplay, Antonio. Kaya di mo ko mapapatulog. Kasi yung parang may acid na ako sa dila, tsaka yung wanto ko mabisa. Kaya paano mo ko mapapatulog kilan kung yung volume mo mahina? O baka sabihin direkta sa kanya, pero kilan nyo nag-hallucinate at kita nyo the passimate. Sa susunod para di maging regret, huwag kang gigit ang mga di mo kayang itik. Multi, ito na yung goat nyo. Pues yung multi ko may wordplay, kayang sumabay sa katana, blacksmith. Kumbaga sa bala, John Wick, ikay kawawa, pack shit. Nagmistulang nursery rhyme, tugmaan niya ng tunepat na kay Baba Black Sheep. O ano, multi? Multi? Pues kaya nyo pa ako pagtulungan na parang dingat dar na sa ganto. Hinalay niya sa ganto, kilan waka. Kaya ko binalan, drop right to ng Bicolan, diapram pulang diat naga, sasambahin mo to sa flow na parang Piña Francia! Time! Piña pa... Okay, so ayun yung round 2 ni Atoms and yung iba hindi ko yung iba ito guys, maging honest ako sa inyo, lagi naman, no? Yung ibang mga linya ni Atoms dito sa round 2 is hindi ko masyadong maintindihan. Yung mga references niya din, yung iba di ko rin maintindihan. So, nag-focus ako sa mga linya na para sa akin okay. And I think para sa akin yung 1 and 2 niya magkaparehas. So, ganun lang yung yung judgment ko dito sa sa round 2. Pero siguro baka may madagdag tayo after natin mapakinggan si Kilan. So, tignan natin. Time! Piña Francia, alam niyo ba yun? Okay na yun. Hindi alam. Woo! Hindi ko lang natin. Baba Black Sheep. Tangin na, skirt.
Anong Baba Black Sheep? Gago, kamukha mo si Blackbird. Yo! Alam niyo ba sobrang libog nito ni Atoms? Lahat ng ulan sa kanila, butas. Gago. Tas lahat pinagtatamuran. Pati ba naman yung babaeng model sa Palmolive, pinagjajakulan. Tulog-tulugan ka daw sa bus para makahipo ah. Lakas ng loob magtangka ng ganon. Nung nahuli siya ni Platito, nagpanggap siyang galon. Strategy niyan, tulog-tulugan, pero yung target, yung mukha niya sa osos, ibangga. Walang kawala, pati epip ni Epiteticus, dinakma. Kaya kung si Rizal may touch me not, eto may touch bilat. Tangina mo. Naghahanap din daw siya ng boarding house na may pribing kalibin. Sinara mo yan, di ba? O, looking siya. Minsan ka na lang mag-baby time, tangina mo, groupings pa. Pero masipag to si Atoms. Lahat ng damit sa ukay tinutupi. talagang walang hintuan. Pagtapos may pwesto yan 7-Eleven, taga bukas pintuan. Pero maiba. Laban mo kay Supremo, sinabihan mo siyang hindi makakarating sa flip top. Tama ako? Tapos ilang linggo nilabas yung poster ng 1 minutes to, ando si Supremo. Armano. Kaya yung anong tao, gumanda. Di yung basta tumamba. Lakas mo kasing tumira, kaya nung bumalik, sa'yo din bumanda. Tapos yung kalaban mo, MC na dun. Pero di ako natatakot na iyong mapaslang pangarin. Dapat mong isipin, sinikap namin makatungtong ng flip top para ma+1 ka namin. Gago. Tapos umaasa ka pa sa batch 3, talagang ready. O makakapasok ka sa batch 3, kaso sa 2030. Okay, speaking of batch 3, yes, 'di ba? Kalaban ni Atom si ano doon, si K3U, no. Kakatapos lang natin ma-review yung battle nila sa 1 minutes batch 3. So, 'yun. Kung gagawing angulo to kay ano, kung may next na battle si Kilan, tas masisilip yung angulo na to na pwedeng gawing angulo kay Kilan to na ano na yung sabi niya kay Atoms na yung kay Supremo, tapos ngayon batch 3 no ng 2030, pero congrats kay Atoms kasi nakapasok nga siya sa batch 3 talaga, no. Yun. At hindi lang batch 3, no, second sight tournament pa. So congrats sa dalawang to, no, Kilan tsaka Atoms. Tapos umaasa ka pa sa batch 3, talagang ready. O makakapasok ka sa batch 3, kaso sa 2030. Nung nalaman niya ako kalaban, puta, siya lang ginanahan. Tapos yung pinakapangarap mong main event sa akin mo lang naranasan. Tangina mo, tapos kukumpahan niyo ako dito, ang dami mga bagay na meron ako na wala ka. Tulad na magandang chicks. Wala ka sa flip top. Walang pamilya. Walang achievement. Walang abs. Bakit lang yan? Lahat wala no? Pero wag kang panghinaan. Bagkus pasalamatan mo ako. Tandaan mo kung wala ka lahat ng bagay, walang mawawala sa'yo. Kaya payo ko sa tulad mo, wag kang tumigil. Kasi ikaw nandito na. Basta tuloy-tuloy lang. Hanggat continue pa. Tuloy-tuloy hanggang continue pa. Okay, so round 2, tangin, ang lupit ni Kilan dito, men. Yung round 2, ano yun, para sa akin, kung yung round 1, dikit pa yun sa 9-8, yung round 2, para sa akin, mas tumaas. No? Mas tumaas it's either pares sila ng round 1 ng performance ni Kilan sa round 1 tsaka yung performance ni Kilan sa round 2. It's either parehas or mas mataas yung round 2. Ganun ko tinitignan. Pero si Atom, since na-explain ko na sa inyo, na breakdown na natin, na tulan na natin yon, bigyan ko pa rin ng 8 puntos si Atoms doon. Consistent naman si Atoms first and second round. Yun nga, na same sila, same yung performance ni Atom sa 1 and 2 na nawawalan ng effectivity, hindi consistent. Pero yun, naitatawid naman niya ng maayos yun, kaya para sa akin 8 puntos pa rin yun first and second round. Kay Kilan, maganda yung round 1 niya.
So, almost, hindi perfect pala yun. Perfect ba yun? Kalimutan ko na. O, tama, perfect. Almost, nakalimutan ko na kung ano yung in-score ko kay Kilan sa round 1. Pero ang alam ko, it's a perfect di ba? Perfect. And then 9-8. Okay. Sorry. Anong oras na kasi? Medyo di ko na maalala yung Di ko na maalala. So, tawag dito. 9-8 in favor of Kilan sa round 1. Pero pagdating sa round 2, I think mas naging okay yung performance ni Kilan. Para sa akin mas epektibo, mas marami yung mga pagpapatawa, pero tsaka mas mabigat din yung mga punto niya. So para sa akin is a perfect round for Kilan. So that's 10-8. So that's 19-16. First 2 rounds Kilan yon. Pero dikit yung 1. Yung 2 naman is ang tawag dito. Yung 2 naman is medyo lumaylay ng konti si in terms of effectivity, nawalan ng lumaylay ng konti, pero since performance na nadala, kaya binigyan ko ng 8 puntos pa rin si Atom Stone. Pero kay Kilan, para sa akin, malinaw yon na mas naging powerful yung yung round 2 niya compare sa round 1. Kaya, it's a 10 para sa akin. So, that's 9 and 10, 19. Then, kay Kilan, 8, 8, 16. That's 19 to 16. First and second round, Kilan yon. Round 3. Palagi niyang pinagmamalaki, siya'y galing Munti. Ang alaman doon. Ay, sorry. Galing daw Munti. Sanay na daw sa bars at paangasan. Kung magaling ka pala preso, ba't body bag ka nung kalayaan? Na may games ako ni Vicente. Takina ka, grade 3? Pakulong-kulong bars ka pa, malaman lamang ko tunay na ngalan mo, Jeffrey. O bakit hindi? Labas mo nga yung ID mo. Bakit? Kasi nga hindi ka nag-aral. Your Honor, hindi ko po alam. Kaya ka lang naman nila tinatawag na goat kasi nga lumaki ka sa farm. Alis! Go! Baka sabihin yung taga Bicol yung spy. See? Kilan, don't be silly. Kulit din naman ng mga matchup mo sa no? Tom and Jeffrey. Alam niyo pag gumanda ka rin ni Baba mula nung maging driver ni Diwata. Kaso tandaan mong nasasakyan lang yung Jeep kapag nandun ka sa Bisaya, Timawa. Okay. Kasi di nauubra yung 4-bar setup mong paandar dito sa bus driver. Sa akin wasak yan, sir. Kasi ang sinalpok mo palabas ang gamit one-liner. Tapos nag-aaya pa ng suntukan, kala mo solid punch niya. Tipong mananapak palagi. Ngayon tinapat sa'yo nag-alayo, Jeruhan, mano papalag ka baki. Papalag ka baki, tapos ganon, papalag ka ba? Papalag ka baki. Ngayon tinapat sa'yo, Yuji Ruhanma. Ano papalag ka baki? Kaya gusto nyo, no rules na lang. Para maging classic tong play o maging tragic yung way oras na gamitan ko ng knuckle, knife. Knockout ay talaga magiging silent yung K. O ano, Jeff, kaya pa? Kaya pala minsan yung may magic line niya at nang babody bag pa. Jeffrey tamang pangalan tapos galing Chino. Talagang may nangyayaring Chinese mafia. Kaya pala minsan... Okay, maganda yung maganda yung sinabi ni Atoms dito. Akala ko kasi mayroon pang kasunod kaya hindi ko muna yun Maganda yung sinabi niya dito, knuckle, knife. Ano yung tatlo yun knuckle, knife. Basta yung silent yung K. Okay yun, maganda yun. Hindi ko lang yun, knockout, knuckle, knife, knockout, or something. Silent yung K. So, di ba? Para sa akin, maganda yun. Pero, ewan ko, natulugan di ba? May nangyayaring Chinese mafia ay maging tragic yung way oras na gamitan ko ng knuckle, knife. Knockout ay talaga magiging silent yung K. O ano, Jeff, kaya pa? Maganda yun. Kaya pala minsan yung may magic line niya at nang babody bag pa.
Jeffrey tamang pangalan tapos galing Chino. Talagang may nangyayaring Chinese mafia. Kaya pala minsan matinik at minsan naman mabulaklak yung kanyang binuboses. Lahat tayo tinulongges. Tinutulungan kanya para Makati. Nararapat lang na ibigay mo sa Chino roses. O kahit Makati, na Chen, maikli okay? tong binti ko, tsak sa bugtong pisngi mo, mapapapikit kapag na-hit ng aking kick yung chin nito. Chinito. Chinito. O, di ba? Talagang sweet chin music. Yan yung hype, sir. Talagang matutuluyan tong bata. Sabi ko, sweet chin music ni Shawn Michael. Talagang mapupuruhan tong baba. O kahit sa WWE, panis eh, no? Kala ko kasi tong si Jeff Hardy. Baka lumipad lang to sa stage. Ang matatanggap ko lang sa Atom Spear. Pinakita ko lang yung aking edge. Oo, binigyan ko linya ko para sa linya'y durog at sa init nitong ingay tupok. Di ako nagkontento sa ningas kugon bagkus lumiyab gutom kaya makikita nyo tong kilay sunog. O sa pagpipinta siya nakilala na badass kaso sa gantong canvas, magkaiba tayo. Sa pagpipinta siya nakilala, pero sa gantong linya'y dapa. Obra kong piyesa Mona Lisa para sa akin tong kilay wala. Okay, so siguro ito yung pinaka masasabi kong worst round ni Atoms, no. Ang dami niyang stumble dito. So actually kahit yun na lang yung ano natin. Yun na lang yung tignan natin yung stumble, yung performance, 'di ba? Okay sana yung ibang yung sabi ko nga yung silent yung K, yung knockout, knife, knuckle, silent yung K, maganda yon. Pero the rest wala nang ibang wala nang ibang tumatak no. So just meron tumatak yung yung pagkakaroon niya ng stumble. So Atom sayang first 2 rounds maganda na So pagdating sa round 3 akala ko bawi pero worst case pa yung nangyari. So sayang. So iskoran ko na to iskoran ko na si Atoms dito, bigyan natin ng 7. So bigyan natin ng 7 kasi hindi naman totally nag-blackout si Atoms dito. Sabi ko nga sa may nagustuhan akong linya kaya props doon. So ayun, 8 then 7, that's 16, 23 points for Atoms. Kay Kila naman meron siyang 9 tsaka 10, may 19. So 8 points para makuha yung panalo, no? Kasi si Kilan meron siyang meron siyang 23, no ba? May 23 siya. So kailangan for sure naman di mag-choke si Kilan dito. Mag-choke ba siya dito? So tingnan natin. Alam mo talaga malakas. Sumisipa pa, ganito naman kataas. Gago no? Ay, gamit na po. Yo! Napanood ko yung kalaban mo, nakaraan. Sinabihan mo yung kalaban mo. Tangina, sakit nun Natoyo lang yung ulam. Tangina neto, malubha. Pag kayo nga nagiinom, pulutan nyo, patuka. Gago. Kaya pala sabi mo, ikaw yung manok ng Bicol. Bars. Gago na to. Ganito pala manok sa Bicol, mukhang baboy ka mo. Gago. Nakaraan, may sinama siyang babae. Yabang, tinangina talaga. Malaman-laman ko, inakila niya pala. Ang ina mo, kailangan mo pa mag-akila para magsama ng babae. Panis ka pala sa akin Ang inan to. Iniwan siya ng babae si Sinehan. Sabi ko sa babae, naku gago nga. Nung nalaman ko yung dahilan, katuwa-tuwa. Wala ka palang titi, di ka matsupa-tsupa. Gago. Jun ngayon, tapos wala ang Jun. Sinasang may liga ko liga namin Liga nila sa Bicol, crosswords. Dapat lahat ng MC naka-wordplay. Talagang corny rule. Mga linya. Ayun, crosswords. Sa pagkakalam ko na na-review ko si Cygnus dun sa crosswords na yun
Oo, tama. Yun yung... So, second time ko pala ma-review si Cygnus laban kay 7K. So, yun, medyo nare-recall na about dun sa sinabi ni Nikilan na crosswords. Oo, tama, na-review ko si Cygnus dun sa ano na yun, sa crossword event ng Motus. Yun. Okay. Lahat ng MC naka-wordplay. Talagang corny rule. Mga linyang, para nagtinda ng bakal sa gitna ng furniture. Ha? Furniture? Tangina mo, homie cool. Pero wag ka mag-alala, sasamahan kita atoms. Ako si Molecules. Ha? Titupan ko lang to. Ang ina neto ni Ungas. Parang naulit na to ganito yung ginawa ko kay Gulas. Diba? Tapos titira niya yung tabinlawa. Sa dami namin, tanong, alin dun man? Okay lang tabinlawa, at least hindi tabing bulkan. Tain ng freestyle yan. Pasok, no? Yo! Ano, naiinis ka? Ano, manalo pa ako, ano? Naiinis ka? Ano mo, konti na lang, 2 minutes na. Ayun to, tsaka ito lasa, talo na naman to eh. Sa mga judges, gusto ko lang sanang i-shout. Huwag niyong basihan yung overall performance, ha? Dapat perang. Time. Okay, so para sa akin 'yon, freestyle ni Kilan, 'di ba? Freestyle alta naman, nag-freestyle siya doon. Tapos hindi, may mga stumble stutter naman si Atoms, then may freestyle si Kilan. So ang hirap kasi parehas yung round 3 doon doon lumaylay sila parehas. Pero ang pinagkaiba lang, lumaylay sa sulat Kasi ko lang elaborate ko lang sa inyo kasi baka di nyo magets yung punto ko. So si Atoms lumaylay siya sa sulat niya kasi hindi niya na-spit, no? Hindi niya na-spit ng mas malinis. Yung mga butas, 'di ba? Nakakalimutan niya. Kay Kilan naman, literal, na hindi niya na-spit yung sulat niya kung meron man siyang sulat sa sa round 3 na to kasi nag-freestyle siya. So, parehas silang may mali sa round 3 kaya ang hirap tansyahin nun. Pwede kong ibigay ng tabla yon or bigay ko kay Kilan kasi or bakit ako ibibigay kay Kilan kasi yung freestyle niya pa rin umi-score pa rin, direkta pa din, nakakatawa pa din, di ba? Pero at some point gusto ko namang iskoran din si Atoms sa round 3 niya kasi kahit papaano naitawid niya yung buong round 3 niya ng hindi totally choke, yung stumbles lang, 'di ba? So siguro just to be fair, itatabla ko na lang yung round 3, no? Tabla ko to sa 8 puntos or 7. Tabla natin sa 7. 'Di ba? Binigyan ko pala ng 7 si dito. 887 pala 'yun, no? Tatabla ko yung round 3 sa 7 points. So, yun. Itong final score ni Atoms, that's 23 nga. Sabi ko nga sa inyo, 887, 23. Then, kay Kilan naman is 9, 10, then 7. 9, 10, 7. That's 26. 26 to 23. First 2 rounds, Kilan yun. Kaya nasabi niya kanina, mga judges, per round per round yung gawing basihan, hindi yung overall. Kasi para sa kanya, first 2 rounds talaga nakuha niya. And sa judging ko naman, yes, nakuha niya yung first 2 rounds. Round 3, tinabla ko yun. Okay, so Kilan, 1 and 2. 3. Kung gusto niya, mag-iyaw para sa laban niya. Gusto ko pasalamatan si Tulala. 3-0, mag-ingay para kay Kilan. Shoutouts kay Kilan talaga yung battle na yun. Yo, shoutout nga pala kay Amalite, Tuli Puto Ramos, Kim Cibico, pasod po lang kay Albay, Barangay Captain Dennis Bibar, syempre kay Christina Marisca Away, Bernard Baridadorids ng Reds Graphico Events, sa pinakamamahal kong girlfriend, Jenny Nerlilio. So, salamat. Congrats kay Kilan, solid. Yo, maraming salamat kay Atom sa shoutout Tabinlawa, Lakeside,
sa grupo ko, siyempre, Kilan, lala nyo na, sa girlfriend ko, I love you, kay mama, I love you, sa kapatid ko. Yun, kitang-kita naman, overall performance, kahit per round, kahit overall performance, sobrang na higitan talaga ni Kilan. Si Kilan ano siya pag natatalo, biglang lakas Putangin na sobrang masterpiece yung performance na yun ni Kilan. Shoutout kay Jeffrey, tabing Bulkan. Yun, Supremo, Rachel De Barrel sa Rejox Shooting. Overall performance o per round, Kilan din talaga. Pataas ng pataas yung performance si Kilan. Laging may haymaker, gano'n nadadala niya. Pero yung round 1 ni Atoms, ang ano rin yung ano dyan, presence niya doon, sinimulan niya. Prop sa technicalities niya Atoms, Yes. mga irigtoy na no, sunod-sunod na wordplay, tapos yung Alice, Go, yung Spicy, mga ganun. Pero yung kay, grabe talaga si Kilan. Nare-rebat niya rin yung mga sinasabi ni Atoms, so parang nababaliwala yung mga sinasabi niya. Kada round talaga na ano ni Kilan, na aangatan niya yung pass round. So, yun, all 3 rounds, Kilan, sobrang props kay Kuya Tom, sobrang gagaling. Yun, integer nga pala, shoutouts Manifesto tsaka Triangulo. Kilan versus si Atoms, napakagandang laban, style clash na style clash. Round 1, simulan natin kay Atoms. Sobrang aggressive ng style niya, sobrang nagustuhan ko yun din. At the same time, napakadami niyang technicals doon. Round 1 naman nito ni Kilan, actually first time ko siya mapanood ng live. Sobrang namangha ako kasi yung style niya is purely focus dun sa jokes, pero killer clown talaga as in, tumatambay yung effects ng jokes niya. Kaya yung round 1, binigay ko yun kay Kilan. Round 2 naman, naging consistent yung performance niya, Tom's aggressive pa din, and at the same time, ang dami niyang tumatak na technical, sobrang dami. Kaso yung round 2 kasi nito, since nga sa kanya i-favor yung round 1, naging consistent din siya, so sa kanya uli yun. Isa pang reason kung bakit yung binigay sa kanya yun is sobrang gaganda ng rebat niya na technical ni Atoms. Okay, so round 3, ganun ulit. Nag-beast mode sila pareho doon, pero still consistency. Tsaka tumatambay nga yung nagiging effect ng mga jokes ni Kilan, kaya binoto ko all 3 rounds si Kilan. Props kay Atom, napakalakas niya doon. Ang dami niyang technicals na tumatak para sa akin. Congrats sa lahat, and thank you, Motus. Thank you, Kuya Ensay. Okay, okay yung first 1 and 2 na nahatol niya, I agree. Pero sa round 3, sinabi niya na nag-beast mode sila doon. Para sa akin, it's a no, kasi kita niyo naman nag-freestyle si Kilan. Yes, effective. Pero yun, so, then kay Atoms naman may mga stumble siya doon. So para sa akin, hindi ito yung pinaka beast mode nila. Siguro yung round 1, yung round 2, masasabi nating okay yun. Pero pagdating sa round 3, bubaba sila parehas doon. Okay. So, yun. Pero props sa kanya, kung sino man siya. Integer daw. So, shoutout sa'yo. Hindi pa, sa mga susunod, baka ma-review ko yung mga battle ni Integer, no? So, yun. Shoutout sa, sa laban na to. Tayo na classic, pero Kilan yun. Malinaw. So, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.